Ang bayan ng San Lorenzo ay tila isang pahinang iniwan ng panahon, mga lumang bahay na yari sa kahoy, mga kalsadang tila laging binabasa ng ulan, at mga taong sanay na sa katahimikan ng araw-araw. Doon nakatira si Elara, isang dalagang simple lang kung manamit, may mapupungay na mata at tinig na parang alon sa dagat, banayad, ngunit may lalim. Wala siyang pamilya sa San Lorenzo. Iniwan siya ng kanyang mga magulang sa kanyang lola noong siya'y 6 na taong gulang pa lamang. Ngayon, 18 na siya, at ang kanyang lola'y pumanaw na rin ilang buwan na ang nakararaan. Simula noon, tila lalong nanahimik ang kanyang mundo. Sa araw-araw, nagtitinda siya ng mga kakanin sa harap ng lumang simbahan. Sa gabi, tahimik siyang nagbabasa ng mga lumang sulat ng kanyang ina, mga liham na di niya kailanman nasagot. Sa parehong bayan, may dumating na binatang hindi taga roon. Si Layor, tahimik din, misteryoso, may bitbit na kamera at laging may daladalang sketchpad. Isa siyang arkitekto na pansamantalang naninirahan sa bayan upang magdisenyo ng pagpapanumbalik ng lumang munisipyo. Sa unang araw ng kanyang pagdating, nakita niya si Elara sa tapat ng simbahan, nag-aayos ng mga putong at suman. Hindi sila agad nagkakilala. Ngunit sa mga araw na sumunod, tila hindi nila maiwasang mapansin ang isa't isa. Sa bawat tinginan, may mga tanong na hindi nabibigkas. Hanggang isang gabi, habang kumukuha ng larawan si Layor ng simbahan, inabutan siya ng ulan. Si Elara, na nooy nagtatabi na ng paninda, ay lumapit at inabutan siya ng payong. Baka sipunin ka, mahinang sabi ni Elara. Napatingin si Layor sa kanya, hindi agad nakapagsalita. Iyon ang unang beses na narinig niya ang tinig ng dalaga. Salamat, tugon niya. At doon nagsimula ang isang pagkakaibigang may bahid ng katahimikan. Hindi sila madalas mag-usap, ngunit palaging may pagkakaintindihan. Si Layor ang unang nagturo kay Elara kung paano gamitin ang kamera, habang si Elara naman ang nagturo sa kanya ng tamang timpla ng latik. Sa ilalim ng mga punong akasya, madalas silang magtagpo. Doon, si Elara ay natutong ngumiti ng mas madalas, at si Layor ay nagsimulang magsalita ng mas madalas. Ngunit sa bawat halakhak at tinginan, may mga lihim na hindi mabigkas. Si Layor ay may iniwang sakit sa syudad, isang pusong sugatan dahil sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. At si Elara, sa likod ng kanyang mga ngiti, ay may takot na muling maiwang mag-isa. Bakit mo gustong kuhanan ng larawan ang lahat ng bagay? Tanong ni Elara minsang magkausap sila sa ilalim ng buwan. Dahil sa larawan, hindi nawawala ang alaala, sagot ni Layor. Paano kung ang alaala mismo ang dahilan ng sakit? Tanong ni Elara. Hindi sumagot si Layor, ngunit sa kanyang mga mata, may sagot na hindi niya kayang bigkasan. At sa gabing iyon, tila ba may pader na dahan-daang gumuguho sa pagitan nila. Hindi nila alam kung saan haantong ang kanilang tahimik na ugnayan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong dumadalas ang kanilang mga pagkikita, lalong lumalalim ang kanilang katahimikan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim si Layor na, kapag nalaman ni Elara, ay maaaring bumago sa lahat. At sa dulo ng unang kabanata, ang ulan ay muling bumuhos sa San Lorenzo. At sa ilalim ng isang lumang payong, 2 pusong sugatan ang patuloy na nagsusubukang maghilam. Mula ng gabing inabutan ni Elara ng payong si Layor, tila ba mas naging madalas ang kanilang tahimik na pagkikita. Hindi nila kailanman napag-usapan kung anong meron sa pagitan nila, ngunit malinaw sa mga mata nilang pareho na may umuusbong na damdamin, isang damdaming mahirap ipaliwanag ngunit hindi rin maitatanggi. Sa mga araw na lumipas, naging masaya ang simpleng mundo ni Elara. Madalas na siyang makita ng mga taga-bayan na nakangiti, at si Layor ay naging pamilyar na rin sa kanilang lahat. Lalo na nang tulungan niya ang simbahan na ayusin ang luma nilang kampanaryo. Isang hapon, habang pinipinturahan ni Layor ang sketch ng simbahan sa isang canvas, lumapit si Elara dala ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Umupo siya sa tabi ng binata at tahimik na minasdan ang kanyang ginagawa. Ang galing mong magpinta, ani Elara. Parang may buhay ang simbahan sa obra mo. Napangiti si Layor. Lahat ng bagay ay may kwento. Kahit ang mga lumang gusali. Pati ang mga lumang tao. Biro ni Elara, sabay ngiti. Tumawa si Layor. Lalo na sila. Mas maraming alaala. Tahimik silang napangiti sa isa't isa.
Ngunit sa likod ng katahimikan, may bagay na hindi mapakali sa dibdib ni Layor. Sa bawat araw na lumalapit siya kay Elara, lalong bumibigat ang bigat ng lihim na kanyang bitbit. Ang kanyang pagdating sa San Lorenzo ay hindi lang dahil sa proyekto. May dala siyang sulat, isang liham na mula sa kasintahan niyang si Amara na namatay 2 taon na ang nakalipas. Ang liham ay isang kahilingan, kapag nawala ako, dalhin mo ang sarili mo sa San Lorenzo. Doon mo mararamdaman ulit ang buhay. Walang paliwanag si Amara kung bakit San Lorenzo, o kung anong meron doon. Basta iniwan lamang niya ang sulat sa isang kahon ng mga alaala. At ngayon, sa hindi niya maintindihang paraan, parang unti-unting nagkakakulay muli ang kanyang mundo dahil kay Elara. Ngunit sa gabing iyon, habang magkausap sila sa ilalim ng akasya, napansin ni Elara ang isang kwintas na laging suot ni Layor, isang locket na tila luma at may nakaukit na pangalan, Amara. Lagi mong suot yan, ani Elara, sabay turo sa kwintas. Mahalaga ba yan sa'yo? Tila natigilan si Layor. Sandaling tumingin sa kanya, saka dahan-daang tumango. Oo, mahinang sagot niya. Regalo sa akin ng isang taong mahalaga. Hindi na siya nag-usisa pa. Ngunit mula sa kanyang mga mata, naramdaman ni Elara na ang lalaking kaharap niya ay may dalang malalim na sugat, isang sugat na hindi basta ginagamot ng oras o ng mga bagong ngiti. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi si Elara, may kung anong kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Hindi pa man siya umaamin kahit sa sarili, ngunit alam niyang may nararamdaman na siya kay Layor. At ngayon, tila unti-unting lumilitaw ang anino ng isang babaeng matagal nang nawala, si Amara. Kinabukasan, nagpasya si Elara na bumisita sa lumang aklatan ng bayan. Hindi niya alam kung anong hinahanap niya, ngunit para bang hinahatak siya ng kanyang kutob. Doon niya nakita ang lumang talaan ng mga bisita ng bayan. Isa-isang nilapitan ang mga pangalan. Hanggang sa makita niya ang isang larawan na may pirma sa likod. Amara de los Reyes 2017. Napatigil si Elara. Galing si Amara sa San Lorenzo. Bakit hindi kailanman nabanggit iyon ni Layor? Sa kanyang mga kamay, tila yumigting ang lamig ng papel. At sa kanyang puso, unti-unting sumiksik ang isang takot. Paano kung hindi siya ang dahilan ng paghilom ni Layor, kundi siya ang paalala ng nawala nito? Isang linggo na ang lumipas mula nang madiskubre ni Elara ang larawan ni Amara sa lumang aklatan. Hindi niya malaman kung bakit ramdam niyang kailangan niyang malaman pa ang higit patungkol sa babaeng ito, ang babaeng iniwan ni Layor sa kanyang puso. Hindi siya nagtatanong kay Layor. Hindi pa siya handa. Ayaw niyang masira ang katahimikan at koneksyon nilang dalawa, ngunit ang isip niya'y punong-puno ng tanong. Bakit hindi sinabi ni Layor na taga San Lorenzo pala si Amara? Bakit tila kilala ng bayan si Layor, ngunit walang isa man ang nagtangkang banggitin ang pangalan ni Amara? Isang hapon, habang kasama niya si Layor sa isang photoshoot sa bukirin malapit sa gubat, naglakas loob siyang tanungin. Layor, panimula niya habang ang binata ay abala sa pagkuha ng mga larawan ng ginintoang palayan, may mahal ka pa ba? Hindi agad sumagot si Layor. Marahang bumaba ang kanyang kamera, at tumingin siya kay Elara, malalim, tahimik, tila binabasa ang intensyon sa kanyang mga mata. Bakit mo natanong? Tanong niya pabalik. Umiling si Elara, pinilit ngumiti. Wala lang. Naisip ko lang, kasi, di ba, minsan, kahit pa akala mong gumagaling ka na, may bahagi pa rin sa puso mo na hindi mo kayang bitawan. Tumango si Layor, saka muling tumingin sa tanawin sa harap nila. Oo, mahinang sabi niya. Minsan, may mga taong hindi natin gustong bitawan. Hindi dahil mahal pa natin sila sa paraan ng dati, kundi dahil sila ang naging dahilan ng ating pagkatao. Tahimik si Elara, mas lalong sumikip ang dibdib niya. May tanong pa siyang nais sabihin, ngunit pinili na lang niyang manahimik. Pag-uwi niya ng gabing iyon, muling bumalik sa kanyang isipan ang larawan ni Amara. Naalala niya ang pangalan ng pamilyang de los Reyes. Bigla siyang napatayo at kinuha ang lumang talaan ng mga pamilyang nanirahan sa bayan. Doon niya nalaman ang totoo, ang pamilya de los Reyes ay minsang nanirahan sa lumang bahay sa gilid ng sapa, na matagal nang walang nakatira. Kinabukasan, habang si Layor ay abala sa pagpipinta ng bagong disenyo para sa munisipyo, nagpunta si Elara sa lumang bahay ng de los Reyes. Kakalawagan na ang gate.
Inapakan niya ang damo at maingat na binuksan ang sirang pinto. Amoy alikabok, amoy alaala. Sa loob, may mga lumang gamit, sirang upuan, basag na salamin, mga larawan sa dingding na halos hindi na makilala. Ngunit sa isang sulok ng silid, may natagpuan siyang kahon. May pangalan ito, Amara. Napaupo siya. Sa loob ng kahon ay may mga sketch ng simbahan, mga liham, at isang notebook. Binuksan niya ito, at nagsimulang basahin ang unang pahina. Kung sakaling mawala ako, sana matagpuan mo pa rin ang ngiti mo. Sa San Lorenzo, may hihilom sa puso mo. Nanlumo si Elara. Hindi na niya kailangan pa ng paliwanag. Si Liar ay pinadala ng alaala, hindi ng tadhana. At siya ang naging saksi ng isang pusong tinutulungan lang maghilom, hindi minahal sa kabuuan nito. Sa pagbalik niya sa simbahan ng hapon ding iyon, sinalubong siya ni Liar, bit-bit ang sketch ng kanilang simbahan, ngayon ay may 2 tao sa ilalim ng puno ng akasya, magkahawak kamay. Para sa'yo, aniya, sabay abot ng sketch. Ngumiti si Elara, ngunit hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. Salamat, mahina niyang sagot. Sa kanyang mga palad, hawak niya ang larawan ng isang bagay na maaaring hindi kailanman magiging buo. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang unti-unting pagbagsak ng mga inaasahan. Hindi alam ni Liar, pero si Elara ay nagsimulang lumayo, hindi sa pisikal na paraan, kundi sa emosyonal. Dahil minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kapag hindi ikaw ang dahilan ng tibok ng puso niya, kailangan mong matutong umatras. At sa unang gabi ng taglamig sa San Lorenzo, sa ilalim ng malamig na langit, isang puso ang tahimik na pumutok sa katahimikan ng gabi. Mula noong araw na iyon, nag-iba ang kilos ni Elara. Hindi ito halata sa paningin ng iba, tuloy pa rin ang kanyang pagtitinde sa tapat ng simbahan, ngiti pa rin ang salubong niya sa mga suki, ngunit kay Liar, ramdam ang unti-unting paglayo. Hindi na siya madalas sumama sa mga lakad. Hindi na siya tulad ng dati na kusang tatawag kay Liar para sabihing sabay silang mananghalian. Ang mga tingin niya ay tila laging malayo, kahit kaharap ang binata. At si Liar, hindi niya alam kung bakit. Isang gabi, naglakas loob si Liar. Kinausap niya si Elara habang nasa tapat ng bahay ng dalaga, hawak ang 2 basong may tsokolate, isang simpleng alay ng pagkakaibigan, o marahil, ng pag-ibig na hindi niya pa rin kayang tawagin sa pangalan. Elara, bungad niya, may nagawa ba akong mali? Tumingin si Elara sa kanya. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, at doon, nakita ni Liar ang lungkot na pilit tinatago ng dalaga. Wala, sagot ni Elara. Ikaw, hindi mo naman ako sinaktan. Pero may mga sugat na kahit hindi mo sinadya, tumatama pa rin. Hindi ko maintindihan, sagot ni Liar, mahinang tinig. Napayuko si Elara, saka hinawakan ang baso ng tsokolate. May mahal ka pa rin, hindi ba? Nanahimik si Liar. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Gusto niyang itanggi. Gusto niyang sabihin na hindi, na si Elara na ang nagbibigay ng liwanag sa araw-araw niya. Ngunit hindi rin niya kayang magsinungaling. Hindi ko alam, sagot niya sa wakas. Si Amara, siya ang una kong minahal. At hanggang ngayon, dala ko pa rin siya sa bawat larawan, sa bawat sulok ng mundong nilalakaran ko. Napangiti si Elara, pilit. Alam ko. At sa gabing iyon, si Elara ay hindi nagalit, hindi rin umiyak. Pero sa puso niya, parang may nagkalas na tali, isang hudyat na kailangan na niyang humakbang paatras. Mula noon, bihira na silang magkita. Si Elara ay mas pinili ang pag-iisa. Pinilit niyang ibaling ang sarili sa mga sulat ng kanyang ina, sa kanyang paninda, sa mga oras na hindi kailangang harapin ang mga tanong na wala namang kasagutan. Isang araw, habang binubuklat niya ang isang lumang liham, may nahulog na maliit na papel mula sa sobra. Isang mensahe mula sa kanyang ina na hindi niya pa nababasa noon. Anak, kapag dumating ang araw na maramdaman mong hindi ka pinipili, huwag mong isipin na kulang ka. Hindi lahat ng pusong sinubukan mong buuin ay kaya kang mahalin ng buo. Minsan, kailangan mong tanggapin na ang pagmamahal ay hindi laging sapat para piliin ka. Napapikit si Elara, parang biglang nahubog ang lahat ng emosyon sa isa lang, pagtanggap. Samantala, si Liar ay tila nawalan ng kulay ang mundo. Ramdam niya ang pagkawala ni Elara, ngunit hindi niya alam kung paano babalik sa dati ang lahat.
Pinilit niyang buuin ang disenyo ng lumang munisipyo, ngunit ang kanyang mga sketch ay tila ba wala ng buhay. At sa dulo ng linggo, nagdesisyon si Lior na magtapat. Sa huling pagkakataon, pinuntahan niya si Elara sa ilalim ng puno ng akasya, ang lugar na minsang naging saksi sa katahimikan nilang dalawa. Nandoon siya magdamag, hawak ang sketchbook, hinihintay si Elara. At bago magbukang liwayway, dumating ito. Tahimik, walang galit, walang lungkot, tanging isang tingin na puno ng pag-unawa. Elara, bulong ni Lior, patawad kung huli akong nagising sa damdamin ko. Akala ko, hindi pa ako handang magmahal ulit. Pero nung nawala ka, doon ko lang naintindihang ikaw pala ang dahilan kung bakit ako muling humihinga. Ngunit ngumiti si Elara, ang ngiting hindi inaasahan ni Lior. Salamat, sabi niya, pero hindi mo na kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko na. At, tanong ni Lior, umaasang may pag-asang natitira. Hindi lahat ng minamahal ay kailangang manatili, sagot ni Elara. Minsan, sapat na ang minsan. Sapat na ang sandaling tayo ay naging tayo, kahit walang kumpirmasyon, kahit walang tayo, sa totoong salita. At sa liwanag ng umaga, iniwan ni Elara si Lior sa lilam ng punong akasya. Walang luha, walang sigawan, isang katahimikan lang na puno ng damdamin. Ang multo ng nakaraan ay tuluyan ng lumabas sa kwento nila. At ngayon, ang sakit ay unti-unting humuhupa, habang ang kwento ay patuloy na sumusulat ng sarili nitong wakas. Makalipas ang isang linggo mula sa kanilang pag-uusap sa ilalim ng akasya, tuluyan nang naging malamig ang pagitan nina Elara at Lior. Walang mensahe, walang tawag, tila ba pareho nilang pinili ang katahimikan bilang paraan ng paghilom. Ngunit sa loob ng katahimikan, may mga tanong pa ring paulit-ulit na bumabalik sa kanilang isipan. Si Lior ay nanatiling abala sa pagtatapos ng kanyang proyekto. Malapit na niyang matapos ang bagong disenyo ng munisipyo, isang obra na kumakatawan sa bago at lumang mukha ng San Lorenzo. Ngunit kahit gaano kaganda ang mga linya ng kanyang guhit, ramdam niyang may kulang. Isa itong obra na walang puso, dahil ang inspirasyon nito ay umalis na. Isang gabi, habang binabalikan niya ang mga lumang litrato sa kanyang kamera, natagpuan niya ang isang kuhang larawan ni Elara. Nakatingin ito sa simbahan, hawak ang mga bulaklak na ibinebenta niya, habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa damuhan. Ang ngiti ni Elara sa larawan ay payapa, parang sinag ng araw matapos ang ulan. Sa ilalim ng larawan, isinulat ni Lior ang salitang, sayang. Samantala, si Elara ay mas pinili ang katahimikang dala ng kalikasan. Madalas na siyang makita sa tabi ng sapa, nagbabasa ng mga lumang liham ng kanyang ina, o minsan, nagsusulat sa kanyang lumang journal. Sa kanyang puso, hindi pa rin ganap na nawawala ang sakit. Ngunit natututo na siyang tanggapin ang katotohanang hindi lahat ng pagmamahal ay nauuwi sa pagpili. Hanggang isang araw, isang sulat ang natanggap ni Elara mula sa munisipyo. Naka-address ito sa kanya, at may pirma ni Lior sa dulo. Hindi ito sulat ng pag-ibig. Isa itong paanyaya para sa inaugurasyon ng bagong munisipyo, kung saan tampok ang mural na ginawa ni Lior, na isinama bilang handog sa bayan. At sa mural na iyon, isang imahe ang nakaukit, isang babae sa ilalim ng punong akasya, hawak ang mga bulaklak, nakatingala sa langit, si Elara. Nagdalawang isip si Elara kung pupunta. Hindi niya alam kung kaya pa niyang humarap sa nakaraan. Ngunit sa huli, pinili niyang dumalo, hindi bilang pagbalik, kundi bilang pagtatapos. Dumating siya ng huli na ang programa. Tahimik siyang tumayo sa harap ng mural, habang ang mga tao ay abala sa pagkuha ng litrato. Doon niya nakita si Lior, nakatayo sa malayo, nakatingin sa kanya. Hindi siya lumapit, hindi rin siya ngumiti, ngunit ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo, at sa pagkakataong iyon, kapwa sila tahimik na nagpaalam. Sa huling sandali ng araw, bago tuluyang lumubog ang araw sa San Lorenzo, iniwan ni Elara ang isang maliit na piraso ng papel sa paanan ng mural. Minsan, ang mga kwento natin ay hindi para maging tayo, kundi para maging buo tayo mag-isa. Pagka-uwi ni Elara, inayos niya ang kanyang mga gamit. Nilagay ang mga lumang liham sa isang kahon, isinara ang journal, at saka binuksan ang isang bagong pahina ng kanyang buhay. Alam niyang hindi madaling kalimutan, pero ngayon, handa na siyang magsimulang muli, hindi para takasan ang nakaraan,
kundi para buuin ang sarili sa kanyang sariling paraan. At si Layor, sa gitna ng mga palakpak at pagbati sa kanyang mural, alam niyang hindi na siya ang dahilan ng ngiti ni Elara. Ngunit marahil, naging bahagi siya ng kanyang paggaling. Makalipas ang ilang buwan mula sa inaugurasyon ng bagong munisipyo, tahimik na bumalik si Elara sa dating takbo ng kanyang buhay. Wala na si Layor sa San Lorenzo. Isang linggo matapos ang okasyon, lumipad ito patungong Maynila para tanggapin ang panibagong proyekto, isang mural para sa isang kilalang art exhibit. Hindi nagpaalam si Layor. Walang sulat, walang mensahe. Tanging katahimikan ang iniwan nito. Ngunit sa kabila nito, hindi na umasa si Elara. Tinanggap na niya na may mga taong sadyang dadaan lang sa ating buhay para gisingin ang mga damdaming matagal nang natutulog, at pagkatapos ay muling lalayo. Sa simbahan, muling naging abala si Elara sa kanyang maliit na tindahan ng bulaklak. Ngayon mas madalas na siyang ngumiti, mas madalas magbasa ng libro, at paminsan-minsan ay nagsusulat sa kanyang bagong journal. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga bulaklak sa mesa, may lumapit sa kanyang isang batang babae na may hawak na sobra. Tiningnan niya ito, nagtataka. Ate Elara, iniwan daw po ito ni Kuya Layor sa nanay ko. Sabi niya, ibigay daw po sa inyo kapag kaya nyo na. Mabilis ang pintig ng puso ni Elara habang binubuksan ang sobra. Sa loob nito, isang liham, ang sulat ni Layor. Minamahal kong Elara, kung binabasa mo na ito, marahil kaya mo nang harapin ang katotohanan. Marahil ay kaya ko na ring harapin ito. Hindi ako nagpaalam dahil alam kong mas magiging mahirap kung magsasalita pa ako. Minsan, ang katahimikan ang tanging paraan para matutunan nating mahalin ang sarili natin, hindi lang dahil sa dami ng ating nawala, kundi dahil sa lakas ng loob nating harapin ang pagkawala. Elara, ikaw ang paalala sa akin na may buhay pa pagkatapos ng sakit. Ikaw ang alaala ng liwanag pagkatapos ng unos. Pero sa pagitan ng tayo, at ngayon, may isang bagay akong hindi kayang ibigay, ang pangakong hindi ko pa kayang tuparin. Kaya pinili kong lumayo, hindi dahil hindi kita minahal, kundi dahil natutunan kitang mahalin ng malaya ka sa bigat ng aking nakaraan. Marahil, sa ibang pagkakataon, sa ibang buhay, mas madali ang lahat. Pero ngayon, hahayaan kitang maging masaya, kahit hindi ako ang dahilan nito. Patawad. At salamat, Layor. Tahimik si Elara matapos basahin ang liham. Walang luha, walang galit, tanging isang buntong hininga lamang ang lumabas sa kanyang mga labi. At sa araw na iyon, muling bumalik siya sa ilalim ng punong akasya. Umupo siya sa lilim nito, binuksan ang kanyang journal, at nagsimulang magsulat. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga pananatili, kundi sa mga palm na may tapang, sa mga alaala na hindi natin ikinahihiya, at sa mga sugat na naghilom kahit wala nang bumalik. Habang pinagmamasdan niya ang mga daong nahuhulog, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang kwento. Ngunit ang bahaging kasama si Layor, iyon ay isa ng pahinang itiniklap ng tadhana. Ang natitira na lamang, ay ang tahimik ngunit matatag na pagtayo, at ang unti-unting paglimos ng sarili sa bagong simula. Lumipas ang panahon sa San Lorenzo na tila ba unti-unting inaakap ng katahimikan ang puso ni Elara. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natutunang mabuhay nang hindi hinahanap si Layor sa bawat sulok ng bayan, sa simbahan, sa bukirin, sa ilalim ng punong akasya. Mas naging abala siya sa pag-aayos ng munting tindahan ng bulaklak. Ginawa niya itong mas kaaya-aya, may mga bagong paso, lumang libro sa isang sulok, at mga lumang larawan ng simbahan na kuha pa ni Layor. Hindi niya inalis ang mga iyon. Hindi bilang pagkapit, kundi bilang pag-alala sa mga panahong kahit pansamantala, siya'y naging masaya. Sa isang dako ng simbahan, may dumating na bagong pari, si Padre Ramon. Isa siyang batang pari na pala kaibigan, at agad naging malapit sa mga tao sa bayan. Napansin niya agad si Elara, hindi dahil sa kanyang ganda, kundi sa katahimikang tila may isinisigaw. May lungkot sa mga mata mo, wika ni Padre Ramon isang araw habang inaabot ni Elara ang ilang tangkay ng rosas para sa dekorasyon ng altar. Ngumiti lang si Elara, lahat naman tayo, may daladalang lungkot. Yung iba lang, magaling magtago. Tumanggaw si Padre Ramon, totoo. Pero minsan, mas kailangan nating bitawan ang mga mabibigat, kahit hindi pa natin kayang kalimutan.
Naging madalas ang pag-uusap nila. Hindi ito romansa. Ito'y pagkakaibigang walang panghuhusga, isang bagong simula kung saan natutunan ni Elara na hindi lahat ng lalaking darating ay kailangang mahalin. Minsan, sapat na ang makinig. Minsan, sapat na ang presensya. Doon niya muling binuksan ang kanyang mundo. Sumali siya sa mga gawain ng simbahan, nagsimula ng munting book sharing sa kanyang tindahan, at nagturo ng pagsusulat sa ilang kabataang gustong matuto. Minsan sa gabi, habang tahimik na nagsusulat sa ilalim ng ilaw ng kanyang tindahan, mapapaisip pa rin siya, nasaan na kaya si Layor? Masaya na kaya siya? Naabot na ba niya ang mga pangarap niya? Ngunit hindi na ito tanong ng pag-asa. Ito'y tanong ng malasakit, isang uri ng pagmamahal na hindi na umaasa ng kapalit. Isang araw, habang abala siya sa pagsasaayos ng mga bulaklak, isang matandang babae ang lumapit. Ikaw ba si Elara? Tanong nito. Opo, tugon niya, naguguluhan. Ako si Aling Pilar, nanay ni Amara. Natigilan si Elara. Hindi niya inaasahan ang pagbabagong ito sa kanyang kwento. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ng matanda, may lungkot sa tinig. Tumanggaw si Elara. Sa loob ng kanyang maliit na tindahan, naupo silang dalawa, ang babae ng nakaraan, at ang babaeng naiwan sa kasalukuyan. Alam ko kung gaano mo kamahal si Layor, panimula ni Aling Pilar. At alam kong hindi mo kailangang marinig ang kwento ko. Pero dala ng konsensya, gusto kong sabihin sa'yo na, hindi lahat ng iniwan ay dahil sa pagkamatay. Minsan, iniwan dahil sa takot. At ako ang dahilan. Napapitlag si Elara. Hindi siya nagsalita. Ipinagtabuyan ko si Layor noon. Akala ko, pinoprotektahan ko ang anak ko. Pero sa huli, ako pala ang sumire sa pag-ibig nila. Tahimik lang si Elara. Sa kanyang puso, may kirot pa ring nanatili. Ngunit may isa pang mas matinding damdamin ang nangingibabaw, pag-unawa. Matagal na pong tapos ang kwento nila, wika ni Elara. At siguro po, panahon na ring tapusin ko ang akin. Ngumiti si Aling Pilar, may luha sa mata. Sana, sa mga susunod na hakbang mo, wala nang pumikit sa liwanag ng pagmamahal mo. At sa gabing iyon, habang mag-isa si Elara sa ilalim ng punong akasya, isinulat niya sa kanyang journal. Hindi lahat ng sugat kailangang lunasan ng pagmamahal ng iba. Minsan, ang kailangan lang ay patawarin ang sarili, at yakapin ang katotohanang hindi natin kontrolado kung sino ang pipili sa atin. Pero kontrolado natin kung paano natin pipiliin ang sarili natin, sa wakas. Sa paglipas ng mga buwan, tuluyan ang naging bahagi ng nakaraan si Layor sa tahimik na mundo ni Elara. Ang mga araw ay muling naging payapa, at ang dating alon ng pangungulila ay tila naging mahinang bulong na lamang sa likod ng kanyang mga alaala. Ngunit gaya ng hangin na dumadapo kahit sa saradong bintana, may mga paalala pa ring hindi mapigilan, dumadating sa oras na hindi inaasahan. Isang gabi ng tagulan, habang pinupunasan ni Elara ang sahig ng tindahan, may bumagsak na lumang kahon mula sa taas ng estant. Isa iyong kahon ng mga gamit na matagal na niyang nakalimutang itinabi, mga lumang drawing, sulat, at Polaroid photos. Isa-isa niyang binuklat, at bumungad ang isang litrato na halos mabura na sa katagalan, siya at si Layor, nakaupo sa ilalim ng akasya, magkatabing nakatawa, tila walang mabigat na dala ang puso. Hindi niya napigil ang mapangiti, hindi itong iting puno ng pangungulila, kundi ng pasasalamat. Sapagkat sa kabila ng lahat, naging totoo ang sandaling iyon. Nang gabing iyon, nagsulat siya ng liham, hindi para ipadala, kundi para iwan na rin, gaya ng pag-iwan sa isang pahinang tapos ng isulat. Mahal kong Layor, kung sakaling mapadpad ka pa minsan sa San Lorenzo, malamang hindi mo na ako makikilala. Hindi dahil nagbago ang itsura ko, kundi dahil nagbago na ang loob ko. Hindi na ako ang Elara na nakangiti sa tabi mo habang nagguguhit ka ng pangarap. Ako na ngayon ang Elara na gumuhit ng sarili niyang landas kahit wala ka. Salamat sa mga alaala, sa bawat tawa, sa bawat tahimik na gabi sa ilalim ng akasya. Sa mga pangarap na hindi natin natupad, dahil tinupad natin ang kanya-kanyang paghilom. Hindi mo kailangang bumalik, pero kung sakaling bumalik ka, at makita mo akong nakangiti habang nag-aayos ng bulaklak, sana maintindihan mong iyon ay dahil pinili kong mabuhay, hindi dahil umalis ka, kundi dahil tinanggap kong hindi ka kailanman mananatili. Sa wakas, napatawad na kita. At higit sa lahat, napatawad ko na rin ang sarili ko.
Elara, gitling-gitling-gitling. Kinabukasan, napansin ni Padre Ramon na may pagbabago kay Elara. Mas magaan ang kanyang kilos, mas malalim ang kanyang mga ngiti. Tinanong niya ito habang nagkakape sila sa harap ng tindahan. May bago ba? Ngumiti si Elara. Wala namang bagong dumating. Pero may matagal nang dapat umalis na ngayon ay tuluyan ng lumisan sa puso ko. Nagangat ng tasa si Padre Ramon. Sa pagbitaw, dumarating ang biyaya. Oo, tugon ni Elara. At sa pagbitaw, mas nauunawaan ko kung paano muli magmahal. Una, ang sarili. Samantala, sa isang art exhibit sa Maynila, isang bagong mural ang nakasabit sa dingding. Guhit ito ng isang babaeng nakapikit, nakatayo sa ilalim ng ulan, at nakangiti. Sa tabi nito, may nakaukit na pamagat. Elara sa lilim ng alaala. At sa sulok ng canvas, maliit na pirma. Layor. Ang mga araw sa San Lorenzo ay muling lumipas ng parang ulap, mabagal, banayad, at minsan, nagdadala ng saglit na ulan. Sa kabila ng katahimikan, ang puso ni Elara ay hindi na tulad ng dati. Isa na siyang babaeng mas kilala ang sarili, mas marunong magtiwala sa paglipas ng panahon, at higit sa lahat, mas marunong magmahal, hindi ng ibang tao, kundi ng sariling katahimikan. Isang hapon, habang abala siya sa pagsasara ng tindahan, isang kotse ang huminto sa harap nito, hindi pamilyar, ngunit ang mga anino sa loob ay tila matagal nang kilala ng kanyang alaala. Bumukas ang pinto, at bumaba ang isang lalaki na may dalang maliit na kahon. Si Layor. Hindi siya lumapit agad. Nakatingin lang siya kay Elara, may pag-aalinlangan, may kaba, ngunit may liwanag sa mga mata. Hindi ako sigurado kung dapat pa akong bumalik, bungad ni Layor. Pero naisip ko, siguro hindi ko kailangan ng dahilan para muling makita ka. Gusto ko lang malaman mo, hindi ko kinalimutan ang lahat. Tahimik si Elara. Pinagmasdan niya si Layor, mas payat ito, mas tahimik, ngunit ang titig ay kasing lalim pa rin ng dati. Hindi na siya umiiyak, hindi na rin nanginginig ang damdamin niya. Marahil dahil natanggap na niya, na ang mga alaala ay hindi para laging yakapin, kundi minsan ay para lamang tingnan, tapos ilagay sa stand. Anong nasa loob ng kahon? Tanong niya, bahagyang nakangiti. Iniabot ito ni Layor. Binuksan ni Elara, at sa loob nito, mga sketch na hindi pa niya nakikita. Mga larawan ng simbahan, ng punong akasya, ng mga bulaklak na ibinebenta niya, at ng isang babaeng madalas ay nakatingin sa malayo. Elara, lahat ng obra kong iyon, ikaw ang inspirasyon. Kahit kailan, hindi nawala ang imahe mo sa isip ko. At ngayon, kahit alam kong baka huli na, gusto kong ipaalam sa'yo, hindi kita binaliwala. Tinupad ko lang ang pangakong hanapin ang sarili ko. Pero sa paghahanap na yon, ikaw pa rin ang naging daan. Huminga ng malalim si Elara. Mahal pa rin ba kita? Oo, pero hindi na gaya ng dati. Mahal kita sa paraang kaya na kitang bitawan kung yun ang tama. At ngayon, masaya ako, hindi dahil bumalik ka, kundi dahil kaya ko nang harapin ka, nang hindi na muling masira. Tumanggaw si Layor. Hindi na ako hihiling ng pangalawang pagkakataon. Dumating ako para magpasalamat, hindi para humingi ng muling pag-ibig. Pero kung sakaling may araw na muli tayong magtagpo, at pareho tayong handa, sana, sa panahong yun, tayo na talaga. Hindi sumagot si Elara. Sa halip, iniabot niya ang isa sa mga ginawang bookmark sa tindahan, may nakasulat. Kung darating kang muli, dala ang buong sarili mo, baka ako na rin ang maging tahanan mo. Ngumiti si Layor. Sapat na iyon. At sa araw na iyon, sa ilalim ng lumang araw ng San Lorenzo, walang luha, walang yakap, walang halik, tanging 2 taong muling nagtagpo, hindi para manumbalik ang nakaraan, kundi para kilalanin ang layo na kanilang nilakbay. Lumipas ang mga araw mula nang muling dumaan si Layor sa San Lorenzo. Hindi na ito muling bumalik, at si Elara naman ay hindi na rin naghintay. Ang huling pagkikita nila ay naging isang payapang pahina na hindi kailangang ulitin, sapagkat sapat na ang pagkakatagpong iyon upang tuluyang mailibing ang mga tanong na matagal nang gumugulo sa puso. Sa loob ng simbahan, mas dumalas ang pagtuturo ni Elara sa mga kabataan, hindi lamang ng pagsusulat, kundi ng lakas ng loob. Ang kanyang journal na puno ng mga luhang hindi nakita ng kahit sino, ngayon ay naging libro.
Inilimbag ito ng isang lokal na tagapaglatala sa tulong ni Padre Ramon. Ang pamagat, sa lilim ng alaala. Minsan sa isang book launch sa bayan, habang nagsasalita si Elara sa harap ng mga taong minsan ay naging saksi sa kanyang katahimikan, sinabi niya. Hindi lahat ng kwento ay may masayang wakas. Pero hindi lahat ng hindi nagtuluyan ay kailangang ikalungkot. Minsan, ang hindi natuloy, ang nagtuturo sa atin kung paano magmahal ng buo, sa sarili, sa kapwa, at sa mga panahong akala natin ay wala ng saysay. Nagpalakpakan ang mga tao, hindi lang para sa kanyang salita, kundi para sa babae sa kanilang harapan na minsang bumagsak, ngunit ngayon ay nakatayo ng buo. Samantala, sa isang art gallery sa Iloilo, may isang exhibit na pinamagatang, mga mukha ng tahimik na pag-ibig. Isa sa tampok na likha ay isang obra na tila pamilyar kay Elara, isang babae sa ilalim ng punong akasya, nakapikit, ngunit may ngiti sa labi. Sa tabi ng obra, may maliit na sulat kamay na caption. Minsan, kailangan mong mawala upang ang mahal mo ay matutong hindi ka hanapin. Sapagkat sa pagkawala mo, natagpuan niya ang sarili niya. Liar. Hindi na kailanman nagkita sina Liar at Elara pagkatapos ng huling araw na yun sa San Lorenzo. Ngunit hindi rin nila kailanman kinalimutan ang isa't isa. At minsan, sa gitna ng hapon, habang nag-aayos si Elara ng mga bulaklak, napapatingala pa rin siya sa punong akasya. Hindi na dahil umaasa siya. Hindi na dahil nasasaktan pa siya. Kundi dahil iyon ang punong naging saksi sa isang pag-ibig na bagaman hindi nagtuloy, ay nagturo sa kanya kung paano mabuhay ng buo, mag-isa, at may pag-asa.